Okay, good evening everyone. Glad to see your faces again. We have visitor from Canada. Galing Canada lang pala. Okay, so we continue our verse by verse study on the book of Ephesians, and we start today chapter... Oh, ay makisama. Chapter 5. So, bibigyan natin yung chapter 5, verse 1 to 14. So, 14 verses yung bibigyan natin ng pansin sa kanyang pamagat, The Loving Walk. Yan. So, pero bago yan, mag-review muna tayo ano na yung natapos natin. So, ang Ephesians, sino nagsulat, Brad Larry? Okay. So, bakit tinawag itong prison epistles? Okay. Thank you. So, nasa house arrest si Apostol Pablo around 60 AD nung sinulat ang libro ng Epeso na nasa loob siya ng house arrest sa Roma, bahay niya sa Roma. So, sinulat niya, including yung Epeso, ano yung ibang sulat sa prison epistle? Galatians, Ephesians, Philippians, yan, 1st, 2nd Thessalonian, and, Timothy, Titus, and Philemon. So, natapos na natin yung Colossians, Ephesians. Then, basta yung Bible study natin, pag-aaralan natin lahat ng prison epistle, loobin ng Panginoon. So, dito sa Ephesians 1, dito ipinakita ni Apostol Pablo, again, ang chapter 1 ng Epeso 2, 3, ito ay doctrinal part ng librong Epeso. So, yung chapter 1, ipinahayag ni Apostol Pablo, ipinakita o hinighlight ni Apostol Pablo yung eternal plan of God. Eternal plan of God tungkol sa kaligtasan ng tao. Bago pa nilalang ang Diyos ang mga tao, ang buong sanglibutan, ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay, ay nagkaroon na siya ng plano, yung tinatawag na eternal salvation. Okay, so nabasa natin yan sa chapter 1. Then chapter 2, hinighlight din ni Apostol Pablo that salvation is by God's grace through faith. Then, pinag-isa niya, giniba niya yung namamagitan sa dalawa, yung division. Ano yung ginibang yon? Yung division, bakit nagkaroon ng division? Ano yung naging rason? Pinag-aralan na natin to. Brad Larry. Yung the law, yung Torah. When we say Torah, it means the 5 books of law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. When we say Ketubim, that's the law of the prophets. Torah and Ketubim kasi yan. Pero that's the law, the Torah. Yun yung namamagitan sa kanila. And one of the ang commandments there is the covenant between God and men ay yung circumcision. So yung mga Jews ay na-circumcise, yung mga Gentiles ay hindi. So pag di ka circumcised, it means you are unclean. Bawal kang kausapin, bawal makipag-negosyo sa'yo, bawal kang umapak sa kanilang, even isang step lang sa kanilang lupa, Hudyo ka, madumi ka na rin. So, yun yung division at ginawa ng giniba ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nung napako ang ating Panginoong Hesus, nahati yung ano yung nahati? Yung kortina. It means yung division na yon ay nawala na. Okay, yan yung isang symbol noon. Then chapter 3, inireveal ng ating Panginoon, na Apostol Pablo, hinighlight na Apostol Pablo yung mystery. Ano yung mystery? Again, na magkakaisa ang Hentil at ang mga Hudyo. The mystery is Christ in you. The personal pronoun you pertaining to the Gentile. Inulit-ulit natin yan. We, it means Jews. You, it means the Gentiles. So, lagi yan nabanggit
Even dito sa buong sulat niya sa Ephesians, pansinin nyo lagi, pag sinabi niyang you, it pertain to the Gentiles. Pag we, it pertain to the Jews. So, nireveal niya yung mystery na yon, sinaliksik ni David, sinaliksik ni Moises, sinaliksik ng mga propeta, kung ano yung sinasabi ng Diyos na mystery, yun lang pala. Yung pagkakaisahin sa katawan ng ating Panginoon Jesus, revealed mystery of Christ, yung sa kanyang katawan. Then, chapter 4, tinapos natin ito last week, Christian are urged to walk, urged to walk worthy of their calling. Tayo ay tinawag sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo. At magkaroon tayo ng magkakaisa, mag-mature tayo at magkaroon tayo ng banal na pamumuhay. So, isa sa mga problema ng iglesia, even in the first century at sa ating panahon, ay yung unity. Yan. Kaya nga, nung ating Panginoong Hesus ay nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, sinasabi doon na, Panginoon, Ama, gawin mo silang isa na kagaya mo at sa akin. So, may division na in the first century and even sa ating panahon. Then nakita natin ano yung cause ng division na yun o yung hindi pagkakaisa is one of them are yung pride at saka yung immature, maturity ang ginamit dito, pero yung immature ng isang Kristiyano. Okay, then nagbigay siya ng gift. Ano yung binigay niyang gift? Grace ang ginamit doon, pero gift yun. Ibig sabihin, binigyan niya ng ating Panginoong Hesus ng regalo ang iglesia. Nagbigay siya ng apostol, propeta, teachers, evangelists para patibayin yung iglesia ng ating Panginoong Hesus. Okay, then Ephesians chapter 5, magpo-focus tayo ngayon sa 1 verse 14. Yan, nandyan. Yan yung bibigyan natin ng pansin. Okay, so number 1 tayo, verse 1, Brad Lloyd. Saglit, meron pa. So ito yung 5 puntos natin ngayon. Imitate, i-emphasize natin yung imitate, then yung reject, yung darkness, then lumakad tayo bilang anak ng Diyos at children of the light, which is Jesus. Then, expose. So pag may mali, i-expose natin yung work of darkness, yung mga maling aral. Then awake, yung mga natutulog sa kanilang pananampalataya, tumayo sila, at arise to Christ, tumindig sa katotohanan. Okay, so yan yung mga puntong bibigyan natin ng pansin sa gabing ito. Okay, so number 1, imitate God in love. So, ang sabi ni Apostol Pablo, okay, sige, Brad Lloyd. Therefore, be imitators of God as dear children. Okay, pag sinabi mong imitator sa Tagalog, magsitulad bilang anak ng Diyos. So ano yung mga paraan, Brother Loy? Ito, isang one way of teaching, i-expose ko kayo paano mag-explain ng isang verse. Para someday ay matututin kayo tumayo dito sa harap para mag-explain ng mga talata. So that's one of way of mentoring. Okay, so ano yung mga paraan? Ano ba yung paraan bilang isang sa anak mo, meron bang nag-iisa mong lalaki? Ano yung mga ano ba yung Tagalog niya? Tinutularan niya sa iyo. Ginagaya, 'yon, yung mababaw na Tagalog. Ano yung ginagaya niyang anak mo sa iyo? Wala? Yung mga ugali ko 'yun. Ginagawa ko 'yun. Ano yung Brad? Wala pa? Yung drawing. Magaling mag-drawing eh. Di isa na yon. Ano pa? Nakatingin ka sa asawa mo. Okay. Okay, kasi mag-ama. So dito sa verse na ito, ipinapakita niya, di ba, anak tayo ng Diyos. So, maging imitator. Ano yung ginamit kong Tagalog kanina? Gayahin ninyo. Yan. Bilang dirsan ang ginamit doon kasi dear. Yan. Be imitator of God as gaya ng mga anak na minamahal.
in-emphasize niya pa yung minamahal tayo ng Diyos. So, since anak tayo ng Diyos at mahal niya tayo, therefore ang ginamit. Ano yung therefore na yan? Balikan natin yung chapter 4. Yun yung sinasabi niyan. Sa verse 1 na kasi tayo. So, in-emphasize dun sa chapter 4 kung ano yung mga dati, ganitong ugali nyo, mga hentil yung ugali nyo dating, old life ninyo, tanggalin nyo na yung mga bagay na. Therefore, hindi na kayo ganon. Nabautismohan na kayo kay Kristo, kayo na ay idinagdag sa kanyang katawan, which is the church, and now, huwag nyo nang gayain yung tatay nyong si Satanas. Kasi Gentiles, walking in darkness, namumuhay sila ng ipinamumuhay na ugali ni Satanas. Ngayon, at you are adopted son of God now, so kung ano yung pag-uugali sa loob ng pamilya, which is the church, yun yung gayahin ninyo. As dear son ang ginamit, dear children ang ginamit dyan. Okay, so, Brother Larry, ano yung mga ugali ng ating Panginoong Hesus? Saan natin matatagpuan yung kanyang attitude, character, nung siya ay nabubuhay pa? And of course, sa Biblia. So, basahin natin ang Biblia, then imitate, hindi lang sundin yung mga commandments, kundi imitate ang ginamit. Gayahin ninyo ito. So, in-emphasize niya yung imitate God in love. So, dito ipinapakita niya na be followers of God. Hindi lang followers, kundi bilang isang anak. So, meron sinasabi minsan sa mga tatay, uy, like father, like son. So, pag magagalitin ka, at nakikipag-away ka at nakipagmumurahan, sinong tatay mo? Hindi nagmumura ang ating Panginoon Jesus. Hindi mo nakitang magalit. Hindi nagsinungaling. God never lie. So pag nagsisinungaling ang isang tao, may ginagawang mga hindi kaaya sa Diyos, hindi ka pa anak ng Diyos na tunay. It means you are, ang tawag doon, yung nakikigaya lang pero hindi tunay na anak. So, makikita natin yung mga bagay na yan. Okay, so, a call to imitate. So, copy, from the Greek word copy, the pattern, follow the example of Christ. So, sundin natin yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus nung nabubuhay pa. So, Christian living is based, look at that word, based on where? On God's example. Ano yung mga example ng ating Panginoon Hesus? Yan, nandyan lahat sa Biblia yung mga bagay na yan. Then number 2, as dear son, bilang anak ng Diyos, our identity as God's children. Ano yung identity mo na? So, God's children should shape our behavior, yung identity ng ating Panginoong Hesus. Yung imitate na yan, madalas ginagamit na Apostol Pablo, parang 3 times kung di ako nagkakamali. So, imitate me as I imitate Christ. So, ano yung imitate na yon? Magpapako ka din sa cross? Hindi. Yung attitude, yung character, yun yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. So, bilang isang Kristiyano, yung identity natin naka-shape, naka-pattern, that's the term of imitator. Naka-pattern kanino? Sa ating Panginoong Hesus. So, kung yung pag-uugali natin, hindi pa makita yung attitude ng ating Panginoong Hesus, it means, marami pa tayong kakainin bigas na kailangan. It means, kailangan pa natin mag-grow. Kailangan pa natin mag-grow. Then, a family resemblance because of the imitate. So, like father, like son. Spiritual maturity is seen. Paano daw makikita ang isang Kristiyano ay spiritual matured na? Seen, nakikita, nagre-reflect na si Kristo sa kanyang buhay. So, pag hindi pa nagre-reflect si Kristo sa iyong ugali, sa iyong buhay, it means medyo kailangan pa ng pukpukin yung gold. Yung kagaya ng goldsmith, hanggang mag-reflect yung mukha niya doon sa ginagawa niya, then okay na yon. Pero tayo hindi pa. Kaya nga may trials tayo minsan. May mga temptation na dumadating. May mga problems. Kasi pukpuk yun ng Panginoon. Kailangan mong daanan yun. Pag hindi mo na kaya yung problems na yun, yung trials na dumadating sa buhay mo, yung mga problema, it means you are not qualified or worthy to be God's
children or makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pa nag-reflect si Kristo sa'yo kasi madali kang sumuko. Hindi mo kaya yung problema, tinatalikuran mo. Instead, kasi minsan na lalapit tayo sa Kanya, pumupunta tayo sa tindahan at bumibili ng, ang binibili natin dati, Brad? Alfonso. Okay, so yun yung mga panahon na nasa transition period tayo to Christianity. Or instead na nagmumukmuk tayo instead na manalangin, yung mga ganon. Okay, so ang ating Panginoong Hesus nung nasa harap siya ng bingit ng kamatayan kasi papako niya na siya kinaumagahan, saan siya lagi nagpupunta? Nananalangin, magdamag, tapos bumalik. Natutulog kayo? Hindi niyo ba masamahan manalangin? So iniwan niya uli, nanalangin, then natutulog sila uli. Natutulog sila. Okay, so imitate natin yung mga bagay na yan. Okay, then verse 2, Sister Elsie. Then walk in love, as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Okay, so walk in love. Bakit kailangan ang isang Kristiyano, dahil anak siya ng Diyos, ay maglakad? Walk in love. Sa pag-ibig. Christ also has loved us. Anong ibig sabihin yan? Sa 1 John chapter 4, ang hindi marunong magmahal, dun kinuha yung the greatest commandment. Those who do not know love, they don't know God. So, dito magre-reflect yung pag-ibig mo sa isang kaluluwa. Gaano man siya kasama, gaano man siya yung ugali niya ay pinakapangit na sa lahat, kailangan huwag mo siyang tadyakan, huwag mong isara yung pinto, kundi ipakita mo doon yung pagmamahal mo. Nakagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Christ also has loved us. Gaano ka kapangit ang ugali mo nung araw? Gaano ka kasama nung araw? So the same din yung paggawa mo sa ibang tao kasi yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Walk in love as kagaya. Magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin, tingnan niyo yung salitang yan, naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. So kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Hesus, don't fight back. Huwag kang kumontra, hayaan mo lang. Naalala niyo yung nung in-interrogate ang ating Panginoong Hesus si Pilato, binukas niya ba yung kamay, yung bunganga niya? Hindi. Fight back ba siya or nag-ginudge niya, tawag nito, yung dinipensan niya ba yung sarili niya? Hindi. So, ang sabi ni Pilato, hindi ko makitaan ng kasalanan itong taong ito, naghugas siya ng kamay. It means, pag naghugas ng kamay, bahala kayo dyan. Wala akong kasalanan dyan. Yun yung simbolo ng paghugas ng kamay sa mga panahon na yon. Okay. So, number 1, walk in love. Kailangan natin lumakad, kagaya ng nilakad ng ating Panginoong Hesus. Christian love is modeled after, saan natin imomodel yung love na yon? After Christ love, because Christ love us. Then number 2, Christ, ba't layo ng 2 na yun? Tumalon. Christ is our example regarding that kind of love. So Christ's death is the supreme example of that love. So ipinakita ni Kristo kung gaano tayo kamahal. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo or magtanong sa Diyos, Panginoon, bakit ganito nangyayari sa akin? Did you love me? Do you love me? Mahal mo ba? Hindi ako mahal ng Panginoon. Sinasabi na, naririnig ko yan madalas, Brad. Hindi ako mahal ng Panginoon. Pinabayaan ako ng Panginoon. Saklob, tinakloban na ako ng langit. Binigay na sa akin lahat ng problema. Pero sabi ng Panginoon, no, namatay ako sa iyo, para sa iyo. Yun lang naman sasagot niya sa iyo. Nakita mo ba yung ginawa ko nung binuhat ko yung cross? Yan yung sabihin mong hindi mo ako mahal? Nung pinalo ako ng 39 slashes, latigo yun hindi ko ba naipakita yung pagmamahal ko siya. Then, sasabihin ng Ama, ibinigay ko yung nag-iisa kong anak para sa'yo, namatay. Kaya mo bang gawin yon? Bigay mo rin yung anak mo at mamatay para sa isang tao lang?
So, hindi pwedeng questionin yung na hindi ka mahal ng Diyos. Ang nagiging problema, minsan pinapalo tayo ng Diyos para sumunod tayo the same sa loob ng bahay. Pag ayaw sumunod ang anak, kailangan mong pagalitan or sawayin. Okay, number 5 yan. Okay, love requires sacrifice. A life of love is pleasing to God. So, yung mga ginagawa natin, mamaya i-emphasize niya pa maigi yan, ay kailangan, ang ginamit kasi yan is sweet smelling aroma. Ano yung isasacrifice mong yun? Yung pag-ibig na yon. Ano yung pag-ibig na yon? Yung pag-ibig na yon ay hindi feelings. Yung love dyan is agape. Agape, brother, shalom is not feelings. Hindi pag-ibig na feelings to. This is love of action. Action to. Hindi siya feelings na kagaya ng pag-ibig sa asawa, sa mga minamahal, sa anak. Hindi siya feelings ng pag-ibig na yan. That's love of action. Sacrifice. If you love me, keep my commandments. So that's the feelings, mahal ko ang Diyos. Then iiyak-iyak ka na dyan, luluhod ko na yan. Wala ka namang ginagawa. Ang sabi ng Diyos, keep my commandments. Baptize, never mind baptism. I believe in God. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 7:21, if you hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay maliligtas, kundi yung sumusunod lang sa will of God, kagustuhan ng Diyos. Hindi, mahal ko ang Panginoon, tumutulong naman ako. Ang sabi ng Panginoon, repent and be baptized for the remission. No, never mind. So hindi mo pa rin mahal ang Diyos. Because John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ay, hindi na. Okay na yung Biblia, basta mahal ko ang Panginoon. Meron kaming personal, I receive Him as my personal Savior. Personal pang ginagamit, Di paano na iba? Wala na, kasi personal mo na Wala na natira kay sister, kaya personal mo na. Di paano naman ako? Sinarili mo na. Pero ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Hindi na Brad, kasi God is love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting love. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kahit gumagawa ka na ng masama, kasi once saved, always saved, ay mahal tayo ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. No. John 3:16, for God so loved. Very basic lang naman So, kailangan, pag nagbabasa ka ng Biblia, huwag kang tutungtong lang doon sa isang verse. Paglalabanin mo sila. Paglalabanin mo, bakit parang kontra ito? So, hanapin mo yung hindi sila magkontraan. Kasi may ibig niyang may sinasabi siya na kailangan mong sundin. Okay. Medyo nai-inlove ako ng konti sa pagturo sa mga bagay na yun. Kaya tumatagal tayo, tinitignan ko to Okay, so, number 2, reject the work of darkness. Since you are you love God, hindi mo kasi masasabing mahal mo ang Diyos kung nabubuhay ka pa rin sa work of darkness na sinasabi niyan. So, 3 verse 3 hanggang 7 yan. So, verse 3 tayo. Ready. Okay. Sis, pakibasa ko. Okay, thank you. May word doon na but, di ba? Pag sinabi mong but, that's the contrary of the previous verses. That's the comparison. Ngayon, tawag nito, verse 1 is imitate Christ, then walk in love. Pero magagawa mo yung mga bagay na yon kung i-reject mo. That's the term, the upper part. Reject fornication, uncleanness, covetousness, para mag-fit ka for saints. Nararapat
nararapat sa mga banal, gaya ng nararapat sa mga banal. So, tingnan natin yung mga bagay na yan. Anong sinasabi nito? So, avoid fornication. So, sin that must not, ginamit natin yung not dyan, not characterize saints. So, ano yung mga hindi natin dapat gagawin? So, nandyan yung tatlo, pakikiapid, karumihan, kasakiman. Huwag lamang masambit ito sa inyo. It means, hindi mo gagawin at hindi nasasabi sa iyo yung mga bagay na yan. Okay, so avoid fornication, reject all uncleanness, guard against covetousness o yung kasakiman. So minsan, yan yung nature ng tao. Yung nature ng earthly human ay sakim. May tinatawanan ako kanina kaso sige, wag na lang to para sa babae to Gusto niyo marinig? Medyo joke yun pero sa babae. Meron daw bagong store, Brother Larry, bagong mall. 6, ilan palapag yun? 6 na palapag. Ang tinitinda doon ay asawa. Tinitinda ay asawa. So yung first floor, pag namili ka doon sa department store na yon, yung first floor ay yung mga lalaki doon ay may trabaho. Yan. So, mamili ka doon. Pero ang sabi ng isang babae, akyat pa ako doon sa second floor. So, pero bawat floor, mas mataas yung price. Tumataas yung price every floor. Then yung second floor, may trabaho, mahilig pa sa bata. Yan. Sabi niya, itry ko din sa third floor. So sa third floor naman, may trabaho na, mahilig sa bata, gwapo pa. Yan. Kasana tayo sa third floor. Sa fourth floor, 5 palapag lang pala. Sa fourth floor, may trabaho, mahilig sa bata, mag-alaga ng bata, gwapo, magaling pa magluto. Yan. Then sa fifth floor, nandun yung 4, magaling magluto, romantic pa. Yung babaeng gustong bumili ng asawa, gusto niya pang umakyat sa 6th floor. Oo, sabi niya, baka may mas maganda dun sa 6th floor. So, pumasok siya sa 6th floor. Ang sabi sa kanya ng sales lady, Ma'am, pang 31,900 plus na po kayo. Ubus na po yung mga lalaki rito, sabi niya. Ubus na yung mga lalaki rito, sabi niya. Wala na, sabi niya. So, pinapakita doon na yung mga babae daw ay walang walang contentment. Gusto niya nag-upgrade ng upgrade. Joke lang yun pero natawa lang ako. So dito, pinapakita lang natin na kasakiman, sakim ba? Ang tao ay minsan nasa dugo yung hindi nakokontento. Yan. Kagaya ni Adan tsaka si Eva. Binigay na nga ng Panginoon lahat Lahat pwede mong kainin. Maliban dun sa isa. Ang sabi ni Satanas, pinagbabawal pa ito. Sabi niya, hindi. Kasi pag kinain po to, maging parang Diyos ka. Gusto natin minsan maging pinakamataas na parang Diyos. Hindi Diyos ang ginamit doon. Parang Diyos. Ka-level ng Diyos. So, yun yung isang rason kung bakit kinain niya yung pinagbabawal na prutas. So guard against covetousness o yung kasakiman sa mga bagay-bagay. Okay, then fitting for saints. So, yung ugali ng isang Kristiyano kailangan mag-fit siya in heaven. So, tanongin natin sa ating sarili, pag dumating ang ating Panginoong Hesus ngayon, fit na ba ako for heaven? So, yung Biblia, nakakasagot niyan. Ang sagot niya lang sa'yo, nagre-reflect na ba si Kristo sa buhay mo? Hindi ka na ba nagsisinungaling? Hindi ka na ba nagagalit? Hindi ka na ba madalas uminit ang ulo mo? Hindi ka na ba nagnanakaw? Hindi ka na ba nagje-jealous? Kasi ang ating Panginoon,
or naghihigante. Kasi nandun yung mga ayaw ng Panginoon. So pag meron pa sa iyo yun, kulang pa. Hindi ka pa fit for heaven. It means, kailangan mo magtrabaho. Dahil ang sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. What's the meaning of holy? It means without blemish. Without blemish means without sin. Kaya nga, kukunti yung papasok sa langit eh. Kukunti yung papasok sa langit. Kasi, kailangan, pero para sa atin, mag-work out mo lang. Work out your own salvation because God, with fear and trembling because God is working in you. Work out. You have already your muscle. You go to gym, not to have a muscle, but to make your muscle bigger. Ang isang magsasaka, hindi pupunta sa bukid para magtrabaho at magkaroon ng lupa. Hindi, may lupa na doon tuloy. Trabahuin niya lang, cultivate niya lang. The same thing with us, we are already saved. But ang sabi ng Panginoon, work out your own salvation. Because God is work in you. So, pag nagtrabaho tayo, hindi natin pinapabayaan ng pagiging Kristiyano, ang ating Panginoong Hesus din ay nagtatrabaho sa atin. So, gawin natin yung best natin. Someday, haharap tayo sa ating Panginoong Hesus. O, Brother Loy, bigyan mo ko ng 5 rason o 10 rason para papasukin kita sa gintong pintuan na to o sa langit. Ano sasabihin mo? Panginoon, I did my best. Nung nabubuhay pa ako, I did my best. If my best is not enough, nasa inyo na po yun. At least, ginawa mo yung parte mo. Yun lang naman yun eh. Gawin mo lang yung kaya mong gawin, then God will do the rest. Okay, then lesson na makikita natin dyan, holiness involve both action and attitude. Faith is a verb, it's an action, then yung attitude mo kailangan mag-collaborate sila. Christian must be different, hindi tayo kagaya ng mga tao na hindi Kristiyano. Then purity and contentment, ano mangyayari? Honor God. Ang sabi ng Panginoon, set your minds on things above, not on earth. So, hindi tayo dapat makontento na umaattend lang tayo every midweek at saka Sunday. Kundi patuloy tayo. Ang sabi ng Hebrews, kagaya kayo ng bata na craving for the milk. Yung anak natin, yung baby, gutom na ako, mama! Asan yung pagkain ko? Talagang nag-crave siya. So, ganun din dapat ang isang Kristiyano. Uy, midweek ngayon. Uy, Sunday ngayon. Maaga ako magising. Yun nag-crave ka, makarinig ng salita ng Diyos. So, that's one of the sign na nagmamatured ka at nag-fit ka na sa pagiging isang Kristiyano. Then, our lifestyle should be reflect our calling as saints. So magre-reflect yung pagiging isang Kristiyano natin sa ating buhay. So, okay, then reject filthy speech. Number 2 pa rin tayo. So, Brad Shalom. O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di na nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Okay, thank you. So, hinighlight ko dyan. Number 1 is filthiness o karumihan, mangmang na pananalita, minsan meron pa rin ako niyan. At ang mga pagbibiro, yan, minsan meron pa rin ako niyan. Pero hindi nakagaya ng dati. So, it means, hindi naman agad na mawawala yung mga bagay na yan kasi, kumbaga, nasa balat mo na yan, nasa dugo mo na yan. Kundi, kayo'y magpasalamat. So, ang isang Kristiyano may buhay na mapagpasalamat, hindi yung mga bagay na ito. Okay, then, reject filthy speech means our speech reveal the conditions of our heart. Bakit pinapatanggal ni Apostol Pablo, ang ating Panginoong Hesus, yung mahalay o maruming filthy speech, o yung karumihan? Kasi, kung ano daw yung lalabas dun sa bunganga mo, yun daw yung nilalaman ng puso mo. So, ang sabi ng Panginoon, tanggalin yung mga bagay na yan. Then, number 2, avoid foolish talk. Bakit kailangan natin i-avoid yan? Christians
use word that, honor God. So pag gumagamit tayo ng mga mangmang na pananalita, sino yung hinohonor natin? Yung tatay mo, si Satanas. So dalawa lang naman yan. Kung yung pangit yung lumalabas sa bunganga mo, tatay mo si Taning. Kung maganda na yung mga lumalabas sa bunganga mo, tatay mo ng ating Panginoong Yesus. Kasi ang sabi niya, imitate. Be a imitator of God. Gayahin mo. So, nung bata ako, sinabihan ako, ano pa na noon? Anong grade 4 ako noon? Sabi niya, wala bang asin sa bahay ninyo? Pag sinabi ng ganun yung mga Ilocano, ewan ko sa mga Bisaya, alam niyo yung ibig sabihin nun? Meron, sabi ko noon, hindi ko pa naintindihan. Walang galang. Hindi ka Kristiyano pa noon. Pag mga bagay na ganun, lumalabas pa sa ating bunganga. So, avoid. Avoid. Then, sian course, jesting. So, yung mga biro ang ginamit kasi dyan. Ang mga pabiro na mga salita, yun yung sian. Sian, nandyan sa taas, nasaan na? Curse, sting ang ginamit dyan. So, yung mga nakakahiya o malaswang pananalita, yun yung ibig niyang sabihin ng sian course jesting, yung mga malalaswang pananalita. So, godly communion replaces corrupt speech. Communication. Godly communication. So, makikita mo naman ang isang tao pag matured na sa pamagitan ng lumalabas sa kanyang bunganga. Ay, wala pa to. So, pag may mga negative lang, kagaya ni Mrs. minsan, mga negative, sabi ko, ano yung negative? So, it means hindi pa matured. Laging nagsusumbong yan, yung mga katrabaho niya. Sabi ko, pabayaan mo lang, ayaw mo mag-resign So, okay, so then mamaya, sasabihin niya, pag napalibutan ka ng negative na tao, away from them. Nasa susunod na mga bersikulo. At pinapaliwanag niya rin dito, huwag kang makisama sa mga negative na tao. Kasi mayroon pag-aaral na asa na si Ayesha, pag may kaibigan kang 5 matatalino Ayesha, pagdating ng araw, pang-ilang ka na? Pang-6 ka na. Pero pag yung mga kasama mo Ayesha ay mga bobo, sa susunod, ganun ka na rin. Pag mga lasinggero yung mga kasama mo, sa susunod, lasinggero ka na rin. Ano yung kasabihan? Same feather, flock together. At tell me your friends are, and I will tell you who you are. So kung sino yung mga kasama mo, someday, pag magnanakaw yung mga kasama mo, someday, magnanakaw ka na rin. So, nasa Biblia naman yon. Okay, then godly communication replace corrupt speech ko. So kung paano yung maugali ng mga katrabaho mo, kasama mo palagi, ay magiging ganun din ang magiging attitude mo someday. Okay, so cultivate thanksgiving. So ang isang Kristiyano, i-cultivate niya, trabahuin niya yung taong buhay na mapagpasalamat. So gratitude is the mark. Ito yung marka ng isang matured na Kristiyano na. Yung mga maliliit na bagay na pinagpapasalamat. Thank you, pag-abot ng mga bagay-bagay na yan. Okay, then 5. Okay, number 5 pa lang tayo. 14 to. Okay, for this, you know that no fornication, kadugtong niya pa rin yun, solemn warning, ito yung tahimtim na babala sa bawat isa sa atin. So for this, you know that no fornication, unclean person, covetous man who is idolater, inherit. Babala ito Ang sinasabi ng Panginoon, Brad Larry, kung hindi ka magbago, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Brad, nabaptize na ako. Okay? Brad, nananampalataya ako sa Diyos kasi we are saved by grace. Through faith. So, itinaas ko na yung kamay ko. Nananalangin na ako everyday. Nagbibigay pa ako ng limos. Tumutulong ako sa mahihirap. Pero ang sabi ng Panginoon, if you have this, na Apostol Pablo, for this you know, that if you have this, anong sabi? Has any inherit, sa Tagalog, walang anuman mamanahin sa kaharian ni Kristo.
at ang Diyos. So useless lahat ng pinaghirapan natin sa pagpupunta sa simbahan kung hindi tayo magbabago. So yung pagbabago naman, hindi naman instant yan. Dahan-dahan. 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 Then evaluate mo yung sarili mo. Sa business world, ito yung tinatawag na temperature check. Parang yung thermometer dito. Uy, mainit. Yan. So the same din sa atin. Every end of the year, at the end of the day, so nasa atin yan. So those include from kingdom, exclude ang ginamit. Hinighlight ko kasi minsan, include, nababasa ko dyan. Fornication, uncleanness, covetousness, and idolatry. Idolatry, it means lahat ng masasama, it means, okay, one of the example is like in Facebook or share in Facebook. Pag nag-like ka lang sa pangit na image sa Facebook, it means you are nakikis-ayon ka. So it means that's idolatry. Because natutuwa ka dun sa ginagawa nila. Halimbawa, lasing, one step forward, 3 step backward. Di nag-like ka kasi tuwang-tuwa ka. It means dun sa kanyang ginawa ay nagustuhan mo. That's the meaning of like in Facebook. Even share. Kaya mag-ingat kayo. Like and share in Facebook, mag-ingat kayo because that's one kind of idolatry. Idolatry kasi lahat ng masasama, tuwang-tuwa si Satanas noon. So it means ino-offer mo ron para dun sa masama. That's kind of idolatry. Okay. Then do not be deceived. So let no one deceive you with empty words, for because of this, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Yung dito, ipinapakita naman ni Apostol Pablo yung warning against deception dun sa mga ngaral. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, huwag kayong madaya sa sino man na nagsasalitang walang kabuluhan, even the preachers, even the pastors, even the priests, lahat ng mga ngaral, huwag kayong padaya. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Because dun sa verse 7 kanina, yung idolatry, di ba? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, maraming nangangaral nung mga panahon na yon. So, ang sinasabi nila, huwag kang magpadaya sa kanila. Yung mga ngaral na yan. So, tignan mo yung Bible mo. Kasi ito lang yung pattern eh. Para malaman mo kung yung isang pastor o preacher o yung teacher o yung ministro o yung sinasabing apostol, propeta, o even the priest and even the pope, tignan mo yung Biblia. Kasi ito lang yung pattern natin. Ito yung autoridad natin. So, pag bumili ka sa tindahan sa palengke, hindi mo pwedeng sukatin, Brad. Shalom, may dala ka, metro. Bibili po ako ng karne, pa-metro po. Hindi pwede. Lugi yung nagtitinda. May standard doon na timbangan. Yun lang. Magdala ka sarili mong timbangan, okay. Pero pag sukatin mo, Brad, hindi pwede. Kasi ang standard doon ay timbangan lang. Tapos, pag tungkol naman sa taas, sa haba, at sa kalayo, gagamit ka timbangan, Brad? O panukat? When it comes to salvation, at saka kaligtasan, at saka yung tunay na aral, yung Biblia yung standard, wala nang iba. Hindi pwedeng magdagdagan mo yung Biblia. Meron catechism, ano pa yung iba? Confession of faith, meron yung watchtower, ano pa yung dinadagdag ang iba? May pasugo. Hindi pwede, nandiyan na yung standard, brad eh. Hindi mo pwedeng gamitin yung bibili ka ng karne, panukat ang gagamitin mo. Hindi pwede, nandun na yung standard, timbangan ang standard. The same with us. Ang standard, not the preacher, not the pastor, or sino man dyan, or elder, or sino man, o even shalom, hindi siya yung standard. The Bible is the standard. So, kailangan mong basahin. Kaya ang sinasabi ng Apostol Pablo, let no one deceive you with empty words. Magaling silang mag-testimony. Magaling yung pastor, dun ako. Magaling silang kumanta, dun ako. Hindi yan yung standard. The Bible is the standard. Tignan mo yung Biblia. Hindi lahat sa akin tumatawag Panginoon ay maliligtas, kundi sino lang? Yung sumusunod sa kagustuhan ng Ama. So, if the pastor's teaching is not based on the Bible, mag-question mark ka na. Mag-question mark ka na.
Kaya nga, ang minsan sinasabi ko, yung mga kongregasyon na may mga denomination, sect na may 10%, that's the law in the Old Testament, not in the New Testament. Umalis ka diyan. Kasi hindi yan standard ng ating Panginoong Hesus. Kasi magkontra yung turo ng ating Panginoong Hesus kung sundin mo yung Old Testament. Old Testament, it means luma na yon. Kumbaga sa Constitution natin ngayon, wala na yon, may bago na tayong Constitution. Hindi mo na pwedeng gawin yung mga luma. Okay, so warning against deception. So then, yung empty words and empty words is false teaching. False teaching, ito yung pinag-uusapan natin, mga pastor yan, open, minimize, ano yon? Minimize the seriousness of sin. Di, okay lang yan, Brad, kasi one saved is always saved. Ligtas ka na. Ano man gawin mo, ay langit ka na. Ikaw naman, ano man gawin mo, impyerno ka na. Hindi pwede yung ganon, the Calvinistic view or teaching. Okay, yung standard, yung Biblia, sin has consequences. So, Christian must stand firm. Maging matibay tayo kung ano ang truth, kung ano nababasa sa Biblia. Kung di mo babasa, sorry. Even magaling magsalita yung pastor, sorry, kasi hindi mo yan mabasa sa Biblia. Parang sa husgado din, Brad, magaling yung witness mo, wala namang ebidensya. Asa ng ebidensya? Yung isa, even pipi, meron naman siyang ebidensyang video. Even di magsasalita yung Brad. Pasok pa rin yun kasi may video, may picture. Di ba? Kaysa yung madaldal. Walang silbi yun. Okay, then, bibilisan ko lang ng konti. Do not participate in sin. Verse 7 na tayo. Therefore, that's the conclusion. Partake, it means makibahagi. Huwag kang gumaya sa mga bagay na yun. So, ano yung mga bagay na yun? Yung mga nabanggit natin. So, ito ay clear command. Clear na utos ng ating Panginoon na huwag tayong makabahagi doon sa mga masasamang ginagawang yun. Separation from sin. So, don't partake, mag-separate ka doon sa mga kasalanan na yun. So, if you are doing adultery, so humiwalay ka na doon. Kung mahalay na pananalita, mahiwalay ka na doon. Kung may mga jokes ka dati na mga hindi maganda, so bawas-bawasan mo hanggang mawala mo na yung mga bagay na yun. Yung masasamang pag-uugali mo na yun dati, humiwalay ka na doon. Separate. Huwag ka nang makihalo sa kanila. Don't partake with them ang ginamit. So pag may mga kaibigan ka, bad influence, layuan mo. Kasi yun ang sinasabi niya, huwag kayong makibahagi, partake, fellowship. Makifellowship sa kanila. That's the meaning of that. Kasi, tell me your friends are, and I will tell you who you are. So iwasan mo sila. Dahil ganito yung kanilang ugali, layuan mo sila. Okay. Distinctive life. So, ibahin mo yung mga kaibigan mo, ibahin mo yung pamumuhay mo. Yun yung sinasabi niyan. So, Christians should not imitate their conduct. Dun sa verse 1 kasi, be imitator of God, not yung mga kaibigan mo na hindi Kristiyano. So, yun yung sinasabi ng talatang yan. Okay, then, walk as children of light. Who is that light? Christ is that light. I am the light of the world. That's one of the 7 I am. So from darkness, dati nasa kamunduhan tayo, ngayon nasa light na tayo. Yun yung sinasabi ng verse 8. For you were once, look at that. Dati makasalanan kayo, once darkness, but now that's the kabaliktaran niya, but now tingnan niyo yung once sa Tagalog noon at ngayon. Noon etong buhay mo. Ngayon eto ka na. So dahil nasa liwanag ka na, huwag ka nang pupunta sa kadiliman. Yan yung sinasabi niya. Kasi, without the presence of light, anong meron, Brad Larry? Loy, kung walang liwanag, anong meron? Kadiliman. So pag brown out, Brad, ano yung makikita mo? Wala. Nasaan na kayong cellphone ko? So the same din kung nasa kasalanan tayo. Hindi mo makita yung katotohanan. Pero pag may ilaw, Brad, makita mo na yung mga nasa paligid mo. It means makita mo yung mali at tama. That's the meaning of that. Walk in the children of light. Determine yung mali at tama because you're in the light. Nakasindi yan, makikita natin, nandyan si Larry, pero pag nakapatay yung ilaw, hindi ko makita kung nasaan si Larry. So, hindi mo ma-determine yung tama at mali. So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo.
Sapagkat noon panahon, kayo'y nasa kadiliman, di mo makita ang kasalanan na nagkakasala ka at nagiging immune ka sa kasalanan na yon. Ngayon, dadapat kayo'y nasa liwanag ng kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad ka doon. So, i-determine mo kung tama ba ito o mali. Kayong gaya ng mga anak ng nasa liwanag. So, John 1 verse 55 verse 7, anong sinasabi ni Juan? If you walk in the light, as He is in the light, you have fellowship with Him. But if you walk in the darkness, as He is in the darkness, you have fellowship. Sino in darkness? Satan. So, yun yung opposite nun. Yun yung opposite nun. So, tignan natin yung mga bagay na yan. Okay, then, the fruit of the Spirit. Sa verse 9 na tayo. Okay, sa fruit of the Spirit, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. So tatlo yun. The fruit of the Holy Spirit, mababasa yun sa Galatians chapter 5, verse 23 and 27. Alam ko, nilagay ko dyan. Ay, hindi na. Okay. So, let us see discovering God's will. So dito, sinasabi ni Apostol Pablo na, look at that word, finding out. It means discover. Alamin mo ang katotohanan, John 8:32, sapagkat ang katotohanan ang nagpapalaya sa iyo. Finding out or discover, ang nilagay natin sa taas, discover God's will. Kung ano yung acceptable sa Panginoon. Itong ginagawa kong ito, itong trabaho kong ito, itong sinasabi kong ito, itong lumalabas sa bunganga ko, itong damit kong ito, itong attitude kong ito, it's acceptable kaya sa Panginoon. Find out. How? Sa pamamagitan ng Biblia. Paano manamit? Paano magsalita? Lahat sasabihin niya sa atin. So, seek God's approval. Yan. Sabihin, but God, small, big letter dapat yan. Okay, seek God's approval. So, tignan mo. Oh, okay kaya to. Hindi kaya parang hostess tong damit ko naman. Kaya minsan, pag nakikita ko si Mrs., magbis ka. Lalabas kang ganyan. So, tignan mo kung approve sa ating Panginoon Yesus. Okay, hindi ganyan ang suot mo. Okay, so, titignan natin yung mga bagay na yan. So, Christians should seek God's approval above all. Above all, hindi dun sa opinion mo, sa idea mo, o sa knowledge mo, kundi sa ating Panginoon. Test all things. Test the Spirit if they are from God. So, search and test. Subukan mo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Every decision should tested by God's standard. So kung timbangan ay timbangan sa palengke, yun ang gamitin mo. Huwag kang magdala ng ibang standard. So the same din sa katotohanan. Okay, then spiritual discernment. So tignan mo, unawain mo yung mga bagay-bagay if acceptable to God. How to understand those things? Finding out through the Bible. Study your Bible. Spiritual maturity developed through discernment o yung mga pangunawa ng mali at mabuti. Pag alam mo na yung tama at mali, alam mo yung gusto ng Panginoon at hindi gusto ng Panginoon, it means spiritual maturity, nagmamature ka na. Pero pag ginagawa mo pa yung mga bagay na yun, it means nasa process ka pa lang. O yung tinatawag na learning curve. Dati, eto ka, then tumataas naman yung graph mo dun sa year 2000, ito ka, then 2008 ka na, 2026, it means nagbabago yung graph. Pero pag ganun lang, patay, 20 years ka ng Kristiyano, Brad, di ka pa rin nagbago. So, yun ang problema. So, a life of obedience means obedience is pathway to life pleasing to God. So, if we obey His commandment, nandun sa huling praise niya, acceptable to the Lord. Because if you love me, keep my commandment. If you obey my commandment, you are my friend. So, obedience is the pathway. Ito yung daan, ito yung mga paraan para ma-please o kalulugdan ng Panginoon. Okay, 4 na lang. So, believers are called to carefully discern or unawain and practice what is pleasing to the Lord every area of your life. Discern and practice. Okay, then, ito ba ay ginagawa ko ay kalugod-lugod pa sa Panginoon? Pag hindi, layuan mo.
layuan mo. Okay, so number 4, 11 to 13, expose the work of darkness. Expose ha, expose. So, have no fellowship. Look at this word. Ito yung binabanggit ko kanina. Pag masama yung mga kaibigan mo kasama mo, layuan mo. Have no fellowship with darkness. Yung mga kaibigan, mga masasamang tao. So, have no fellowship with the unfruitful work of darkness. Hinighlight ko yan. No fellowship sa mga namumuhay sa kadiliman. Kundi, anong gagawin mo bilang isang Kristiyano? I-expose mo sila. I-expose sa Ilocano, ay Tagalog, sawatain mo sila. Layo, sawatain, ayaw makinig, layuan mo. Layuan mo. So, no fellowship with the darkness, then Christian cannot compromise. The word compromise, what's the meaning of that? Brad Shalom, compromise. Kasi nakalagay dyan, no fellowship with darkness, it means Christian cannot compromise with sin. Huwag kang makiayon. Huwag mong i-compromise yung katotohanan doon sa kamalian. So, layuan mo. Brad, that's mali. That's not right. So, lumayo kasi nakokompromiso yung katotohanan. Yung pagiging Kristiyano mo, Brad, alam mo naman Kristiyano ako, huwag mo pasyatin. Di, minsan lang, Brad. Wala naman preacher mo. So, pag siyumat ka, Brad, you're compromising. Okay. Then, unfruitful work of darkness, it means God's people must stand apart from evil. So, layuan mo at tumindig ka sa iyong pinanampalatayanan. Don't expose the darkness. It means truth expose error and darkness. Brad, mali ang ginagawa mo. Okay, so light overcomes darkness. Okay, then verse 12 tayo. Overtime tayo. Okay, the same of secret sin. So, for it is shameful. Ano yung shameful? Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. So, tandaan natin, Brad Loy, walang sikreto sa Panginoon. God is omniscient. He is everywhere. And omniscient is all-knowing. Omnipresent is He is everywhere. So, hindi ka pwedeng makapagtago ng sikreto. Yan yung realidad. So, secret sin is never hidden from God. Sin is shameful. So, Christians should not glorify or participate in sinful practices. So, pag mali na yung ginagawa nila, wag mong gawain. Hindi, ginagawa naman ni, Brad? So, wag mo nang gayain. Kasi dun sa verse 1, ano yung verse 1? Be imitator of God. So, pag ginaya mo sila, sino na imitate mo? Si Satanas. So, yan yung kabuuan niyan, sinasabi niyan. So, God sees all. Nakikita niya lahat. Then, Christian must pursue purity. Ay, hindi matuwid to, so wag mong gagawin. Okay, ipurso mo yung purity, yung kadalisayan, yung holiness. Okay, number 13, dalawa na lang. But all things are exposed, are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. Okay, so, dito, again, ginamit na natin kanina, hindi mo makikita yung katotohanan kung ikaw din ay brown out, kadiliman. Hindi mo makikita yung hinahanap mo. So, i-expose mo. So, dito sinasabi niya, light exposes darkness. Yung darkness, yung katotohanan. Truth makes things manifest. Then Christ is the light. Believers reflect the light. Because we are the son of light. We are in the light. Or sa katotohanan. Okay, then last verse, the inspired call. Ano yung sinasabi ni Apostle Pablo? Pag ikaw ay tulog, awake. Therefore, he say, awake, magising ka. You who sleep, natutulog, arise. Who dead? Yung patay, bumangon. And Christ will give you the light. So, anong ibig sabihin yan, Brad Larry? Medyo, symbolical yan. Ano ibig sabihin yan? Yung tatlong naka-highlight. Awake, sleep, arise, and dead. Okay, yeah. Gumising kang natutulog, bumangon ka sa gitna ng mga patay. Ano ibig sabihin niya? Okay, so may tama ka. Tama. Pag natutulog ka,
sa kasalanan, kailangan mong magising doon. Yun yung sinasabi niya dito. Gumising ka, kang natutulog sa kaliwanagan, sa kadiliman. At, ang sabi niya, at liliwanagin ka ng Kristo. Then, bumangon ka. So, sa pagkakasatlag mo, so anong sabi kay Apostol Pablo? Arise. Now is the time of salvation. Arise and be baptized. Arise, bumangon ka. So, that's a figurative also. So, arise. It means patay na, Death, it means separation from God. So, ang sabi niya, bumangon ka doon. Dito ang binabanggit is spiritual sleep or spiritual death. So, bumangon ka. Remember in Revelation, hindi kayo malamig, hindi rin kayo mainit. Isusuka kita. So, dito, yun din ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito. So, spiritual death, spiritual sleep ang sinasabi dito. So, kung nabubuhay ka dun sa kadiliman na yon, dun sa mga nabanggit, dun sa mga previous verses, kailangan mong lumayo, bumangon at umalis doon. So, Christ calls people awaken from spiritual darkness and rise from sin. Ayun. Bumangon ka sa iyong pagkakasadlak sa kasalanan, paglugmok sa kasalanan, and walk in His life-giving life. Lumakad ka sa liwanag. Okay. Then, yes sir, we are done. So, Christians are called to what? Verse 1, imitate God in love. Verse 2, tanggihan ang mga gawa ng kadiliman. Verse 8 and 10, lumakad bilang mga anak ng liwanag. Verse 11 and 13, ilantad or expose ang mga gawa ng kadiliman. At verse 14, gumising at bumangon sa liwanag ni Kristo. Yan, gumising at bumangon sa liwanag ni Kristo. Ayan, inunahan ko na. Okay, so ano yung lesson na makikita natin? So 5 yan, 7 yan. Number 1, imitate God's character. Dahil anak na tayo ng Panginoon, gayahin, imitate natin yung kanyang character. Then, walk in sacrificial love. Sacrificial ang ginamit doon. Ipinakita ng Panginoon kung paano ang pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ng pagkanyang kamatayan. That is in verse 2. Verse 2 nakalagay yan. Ano? Verse 2. Yan. So verse 2 nakalagay yan. Then, pursue holiness. Paano tayo mag-pursue ng holiness? Lumayo tayo doon sa kadiliman. Then, guard your speech. So, huwag mag-joke ng mga hindi akma o hindi mabubuting mga bagay, mga lalabas sa iyong bunganga. So, guard your lips. Guard your tongue. Guard your speech. Okay, then walk as children of light. Nasa verse 1 din po yan. Tayo ay anak ng Diyos, so mamuhay tayo nakagaya ng Diyos. Then separate yourself from darkness and expose. Layuan mo sila. Separate. Kung gumagawa yung mga kasama mo ng kamalian, layuan mo sila. Huwag kang gumaya sa kanila because of that word in verse 1, imitate God character. So, hindi mo mai-imitate yung God's character kung hindi ka hihiwalay sa liwanag. Kasi nasa kadiliman ka. Then, gusto mo rin nasa liwanag, pero nasa kadiliman ka. So, para nasa liwanag ka, umalis ka sa liwanag. So, yun ang sinasabi ng number 6. Separate yourself from darkness. Then, stay spiritually awake. Yun yung sinasabi ng verse 14. Thank you very much. Nawa po, medyo mahaba-haba ng konti. Sorry for that. Any question or additional insight sa ating pinag-aralan? Isang kanta, Brad, and si Brad Larry. Question? Additional insight? Si Ready. Yeah. Thank you for always with us in our Bible study every midweek. Sana may natututunan po. Okay, good. Pag wala, mag-resign na rin ako. Uwi na rin ako ng probinsya. Pag wala kayong natututunan. Si As. Okay, si Brad Larry. Wala, may ilaw tayo eh. Maliwanag talaga. Okay, so, shall we all stand and sing anong number yan, Brad?
Ay, ako tapos na. Kayo hindi pa tapos? Tapos na kami nagkwentuhan. Anong page yan, Brad? Okay, 758. Sige, Brad. At then si Brad Larry. Sama mo si Brad Loy. Yung ano, yung ano na yung problema mo kanina, Loy? Yung tick. Ay, sa immigration, sana makapasa. Yung ma-complete na yung requirements niya. Makompleto na yung kanyang requirements. Ano na ulit? 758. Okay. At pagkatapos, pag natin ni Brad Larry sa closing prayer. 758. To think of them over there by the side of the river of light, where the saints of the earth and fair arrow in their garden of light. Over there, over there, over there, over there, the sun beams. Over there, over there, over there, over there, over there, over there. I'll soon be over there. Oh, think of the friends over there who before us a journey abroad. Or the song of the bread on the air, at home in the palace of God. Over there, I'll soon be at home. Over there, over there, over there, over there. I'll soon be at home over there. I'll soon be at home over there. For the end of my journey I see all the saints and the angels up there are watching and waiting for me. Over there, over there, I'll soon be at home. Over there, over there, over there, over there, I'll soon be at home. Over there. Happy manalangin niya. Ama namin Diyos na lubhang dakila sa lahat, magbanal maraming salamat po at kami ay nakatapos ng aming mga pag-aaral sa Biblia sa iyong mga banal na salita. Naway ang mga salita mo ito na aming napag-aralan na kung paano kami magsinakad bilang mga isang tunay na Kristiyano, bilang iyong mga tagasunod ay patuloy namin maisagawa, Ama, sa aming pamumuhay, sa patuloy naming paglakad sa sanglibutan ito. Patubayan mo po ang bawat isa sa amin na kami iyong samahan sa aming mga paglalakbay, sa aming pamumuhay sa araw-araw. Papasalamat din kami, Ama, sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa patuloy mo pagbibigay ng lakas at buhay na patuloy namin tinataglay. Ganyan din ang aming mga lupang katawan na malulusog at masigla na patuloy namin ginagamit, Ama, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin ang mabanal ang aming kapatid na si Brother Loy, na siya po ay nakatakdang umalis. Naway pagpalain mo po siya at samahan upang sa kanyang gagawing paglalakbay na ito ay makarating siya sa kanyang paruhunan sa kanyang trabaho. Walang anumang problema sa immigration. Nawa po ay ikaw ang siyang magbigay sa kanya ng sapat na lakas at talino upang ang kanyang mga gawin doon, ang kanyang trabaho ay kanyang mapagtagumpayan at makabalik siya sa amin sa pagkatapos ng kanyang kontrata na
siya ay ligtas sa lahat ng kapahamakan. Kaya din Ama, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, kung paano kami nakarating dito ng ligtas at payapa. Kaya din po Ama, sa aming pag-uwi, na kami iyong ingatan upang makarating kami sa aming mga tahanan na malakas at safe and sound. Ito po ay patuloy namang sama at dalangin si Ama sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, thank you. I-off ko lang tong live natin. Bye-bye! Oy, may tatlong nanonood. Sige po, finish na po. Finish na sila.